sa inyong lahat, brothers and sisters in the Lord. I'm Pastor Willan Gagis and I am happy to see all of you today na makasama po kayo sa gabing ito para po sama-sama po tayong mag-worship sa Lord, sama-sama po tayong magpuri at sama-sama po tayong manalangin po at numulog sa trono ng biyaya ng Panginoon. So thank you so much po for giving time to be with us tonight. At napakahalaga po ng sama-sama nating pananalangin. Alam niyo, iba po yung anointing, iba po yung kapangyarihan na mag-isa po tayong dumudulog sa Panginoon. At iba rin po yung sinasabi po nating congregational prayer, no? Yung pagsama-sama po tayo as a church na nananalangin. Kaya sama-sama po tayo na dumulog sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, for your presence in our midst tonight. We come before you, Lord, because we made up our mind to follow you. And as we come, Lord, we give our full confidence, our faith in you, Lord Jesus. No turning back, no turning back. Hallelujah. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. If this is what's in your heart, decided to follow Jesus. Come on, lift it up. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. Amen. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Amen, Lord. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all.
surrender all to Jesus. I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. Yes, Lord. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Sing it again. All to Jesus. All to Jesus. I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. With lifted hands to Him, sing it. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Yes, Lord. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. We surrender everything, Lord, to You. All that we are, all that we have, Lord. We surrender our past to You. We surrender our present to You, Lord. And we surrender our future to You, Lord Jesus. Lord, we say that our life is in Your hands. Hallelujah. Hindi lang, Panginoon, sinakop Mo ang aming mga buhay bilang aming hari. Hindi lang, Panginoon, sinakop Mo ang aming mga puso. But willingly, Lord, we surrender. Willingly, Lord, we submit to Your Lordship. Willingly, Lord, we follow You. Willingly, Lord, we let Your Spirit move, O God, and take control of our lives, Lord. Willingly, Lord, we surrender our will to You so that Your will be done in our lives, Lord Jesus. So that Your kingdom come in our lives, Lord. Dahil alam po namin, Panginoon, that when we are fully surrendered to You, doon lang, Panginoon, lubusang maluluwalhati ang pangalan Mo sa aming mga buhay, sa aming mga ginagawa, Panginoon. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify
thy name. Come on, church, let's glorify him. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Say, Father, I love you. I love you, I worship and adore you, glorify thy name in all the earth. Say, Jesus, I love you. I love you. I praise you. I praise you and adore you. Glorify thy name in all the earth. Come on, lift it up, Spirit. I love you. Spirit. I love you, I praise you and adore you, glorify thy name in all the earth. Come on, lift it up, glorify. Thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Lord, this is our desire to glorify your name. Hallelujah. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. As the Spirit of the Lord is moving in our midst, come on, glorify him. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth, for he is glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto him shall we lift our praise, the Lamb upon the throne. Lift it up, for he is glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. Come on, let's worship the Lamb upon the throne. To him shall we lift up our praise, the Lamb upon the throne, for he is glorious. What a glorious God we have. He is worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto him shall we lift up our praise, the Lamb upon
the throne, the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. Hallelujah. Come on, let's worship the Lamb who sits upon the throne, the Lamb that was slain, the Lamb who rose up from the grave, the Lamb who sits upon the throne. He is worthy. He is worthy to reign. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord. We glorify your name. Glorify your matchless name. Oh, precious name of Jesus. Hallelujah. Let your kingdom come. Oh, your will be done. King of kings and Lord of lords. Come on, church. Let's glorify the Lord. Master of our lives, the one who died for us. Thank you, Jesus. Name above all names. We worship you, Lord. You deserve the glory. You deserve the honor. You deserve the praise. You deserve all thanksgiving. Worthy, 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 worthy you are, Lord Jesus. And we worship you. We adore you, Lord. Hallelujah. The Lion of Judah, the Son of God, is the Son of Man. Oh, we bless you, Lord. Our hearts are surrendered to you. Worthy of our loyalty, worthy of all our allegiance, Lord Jesus, my Lord Jesus, I worship you, I praise you, my Savior, I surrender everything to you, I give my life to you. I love you, Lord, with all my heart. I love you, Lord, with all my soul. I love you, Lord, with all my strength. I love you, Lord, with all my might. Hallelujah. Worthy, worthy, worthy are you, Lord. Jesus, the one who died for me, the one who died to pay for my sins. How can I give thanks, Lord, for your love for me? How can I say thank you, Lord, for what you have done for me? How can I say thank you, Lord, for your sacrifice for me? Oh, praise you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Lord, for your amazing grace, Jesus. Thank you, Lord, for your amazing grace. Thank you, Jesus. You look beyond my faults, Lord. You look beyond my faults.
Jesus. Continue to sing hallelujah to the Lord. Continue to sing your praises to the one who died for us. Continue to sing praises and give thanks for the marvelous works that God has done in our lives. Oh, in the midst of war, in the midst of chaos, in the midst of the things happening in our country, in our community, the circumstances that surround our life, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus our Lord. Come on, continue to lift your voice and give thanks to the Lord. Hallelujah. Instead of complaining, instead of saying negative things, begin to thank the Lord, for this is the will of God. Hallelujah. Oh, we are grateful people. We give thanks to your name, Lord. We enter your gates with thanksgiving. Come on, people of God. Let's enter his courts with praise. Woo, hallelujah. Praise you, Jesus. We thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness. Hallelujah. Thank you, Lord, for your loving kindness. Oh, Jesus. Blessed be your name, Lord. Thank you, Jesus, for your goodness. Hallelujah. Be exalted, Lord. Be exalted in our midst tonight. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for it is you who gives us peace and joy. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name, Jesus. Father, we thank you for your presence in our midst tonight. We know that you are here, Lord. You're among us. You are with us. And as we praise your name, this place is Zion. It is where your presence dwells. Hallelujah. You are enthroned in the praises of your people. You are enthroned in the worship and the lifting hands of your people tonight. Hallelujah. We magnify your name. We exalt your holy name, Lord Jesus. For there is no other name but Jesus. The name above all names is Jesus. Your matchless name, Lord Jesus. Continue, Lord, to reveal your plans, yourself to us, Lord, your direction for us. Continue, Lord, to give us guidance through your word. And lift us up, Lord, by your Holy Spirit. Those who are discouraged, those who are downhearted, those who are brokenhearted, Lord, mend them, Lord. Mend their hearts. Make our faith stronger, Lord, as we hear your word tonight. And as we come together in prayer, let your Spirit, God, lead us to your will. Lead us to your direction, Lord God. Let your kingdom come. Let your will be done sa aming pong mga buhay, sa aming iglesia, Panginoon, in your church, and in the present time that we are living in, Lord. Guide us, Panginoon, sa panahong ito na nandyan po ang kadiliman, meron pong mga nangyayari, Panginoon, meron pong chaos and confusion. But those who trust in you, Panginoon, yung mga nagtitiwala sa inyo, yung mga nananampalataya at sumusunod sa inyo, will never be lost. Hindi po sila mangangapa sa dilim, Panginoon, but they will be guided by your right hand. They will be upheld by your right hand, Lord. Hallelujah. And those who wait upon the Lord
shall renew their strength. Those who wait upon the Lord will rise up, will fly with wings like eagles. Those who wait upon you, those who trust in you, Lord, they will run and not be weary. They will walk and will not faint. So, Lord, tonight, as we gather together, give us rest in your presence. Give us peace in your presence. Give us joy, Lord, in your presence. Give us your promises and word as we sit down at your feet. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga kaka-join pa lamang po sa atin or kanina po hindi po natin nabate sa ating pagsisimula. Sa mga workers po nating kasama ngayon, behind the camera, behind po the sound system, sa pag-operate po ng ating live, kasama po natin sila. So I'm not alone in the church. At sa inyo rin po na nakasubaybay ngayon, especially po sa ating prayer department, sa Orisons po, magandang gabi po sa mga members ng ating prayer team. Sila po yung masipag po nating mga kapatiran na nagagather ng inyong mga prayer request. Na-encourage you all po. Kung hindi nyo pa po nakita yung booth nila, no? Ang ganda-ganda po ng booth nila, and every month po ay ina-update po nila yan. No? Puntahan nyo po doon because you can do a lot of things there sa kanilang booth. You can actually write down or share your praise report if God has blessed you, or meron pong prayer po na tinugon ng Panginoon. You can actually write that down on yung sticky note at i-post nyo po doon para lahat po ng pupunta sa booth ng prayer department po natin ay mabasa po yun at ma-encourage. You can also write your prayer request. Meron po silang prayer box. May mga prayer form po doon. And you can write down your prayer request at ilagay nyo po doon. And one of the members ay nakatoka po na kunin po yung, kolektahin po yon, no, every Sunday or during the week. At yun po ay ina-assign po sa iba't ibang prayer warriors po natin na talaga namang napakasipag po na nagpe-pray, no? Daily, they also have this GC where I'm also part of that GC, at every day they are strengthening each other with words of encouragement coming from the Word of God. May mga short exhortation po silang pinopost noon. And ginagather din po nila yung iba't ibang mga prayer concerns, prayer requests from different departments. O kaya may mga may message po sa kanila. And kung gusto nyo rin po ng prayer partners, yung somebody talaga na naka-assign sa inyo para mag-pray po sa inyo, which will also serve as accountability partner, no? Pwede po kayong mag-request, no, sa kanila. Doon sa form din po, pwede nyo pong isulat yon na you are requesting for a prayer partner. And I tell you, kami po ay excited lagi every day to see that GC. Why? Because binabantayan po namin yung mga answered prayers. And we thank the Lord for yung mga prayers natin na tinutugon ng Panginoon, because yung mga answered prayers na yon ay evidence na ang Diyos po natin ay buhay. Hindi po yon basta coincidences lamang po or mga pagkakataon lang or tsamba lang. Hindi po ganun yon. When we pray, we know that the Lord listens, the Lord answers, at alam po natin na yung mga nangyayari na yon sa katugunan ng ating mga panalangin ay ang Diyos po ang nag-i-intervene, ang Diyos po ang gumagawa sa mga panalangin natin. Kaya don't give up in praying, no? May mga matagal man tayong pinagpipray, don't give up. Continue to persevere. Isa rin po yan sa mga virtue na itinuro sa atin ng Panginoon, to persevere, no, in prayer. Huwag tayong manghinawa sa ating pong pananalangin. Ang example po na ginamit ni Jesus diyan ay yung babae po, no, na widow na kinukulit niya ng kinukulit yung judge, no? Yung judge na yon ay sinasabi natin na walang faith sa Panginoon, hindi nakakilala sa Panginoon. But sabi ni Jesus, even that judge is wicked, no?
Kahit po walang faith yan or walang pananampalataya sa Panginoon yan, dahil nakukulitan siya doon sa widow na punta ng punta sa office niya, humihingi ng justice, ay pagbibigyan na niya, no? Ibibigay na po niya. Ganon din daw po sa atin. How much more daw tayo? Laging may ganon ang Lord eh. How much more sa atin na mga anak niya? At siya po ay good father. Diba? That God knows best para po sa atin. So kung yung mga prayers po natin ay talagang kalooban po ng Panginoon, yun po ay ipagkakalob niya sa atin. Sometimes, hindi agad-agad. No? Hindi agad-agad. Alam naman, Lord, na kailangan natin yung mga bagay na yon. Pero sometimes, merong delay. Hindi dahil sa gusto tayong pahirapan ng Panginoon, kundi, sabi nga natin, last Sunday, mas interested ang Panginoon na baguhin tayo, baguhin ang pag-iisip natin kaysa doon sa ating sitwasyon. And most of the time, that's the case. Yun po ang nangyayari. Minsan, hindi kaagad nangyayari yung mga pinagpipray natin because tinatama muna ng Lord yung isip natin, inaayos muna ni Lord yung ating attitude, yung ating yung ugali natin, no? Para pagka tinugon na ng Panginoon yung ating prayer ay ready tayo. Ready, handa po tayo na tanggapin ang pagpapala ng Panginoon. Because ang Lord, hindi naman siya nagbibigay ng isang bagay na makakasira sa atin. So alam ng Lord kung ang isang bagay ma-overwhelm tayo o kaya magkukos para tayo ay mawala sa Kanya, tayo ay maging mayabang or anything no na negative ang magiging effect sa atin ay alam ni Lord yon. Kaya He would rather delay the answer to our prayers para turuan po tayong um, mag-persevere sa ating pananalangin. Yung hindi lang ba parang now na Lord. Dahil nga sa instant culture natin, no, yung mga gusto natin puro instant, mabilisan. No? Pati sa prayer natin, nadadala po natin yung mentality na gano'n, now na Lord. No? Minsan hindi na amen. Hindi na in Jesus' name, tsaka amen ang dulo ng prayer natin, kundi now na Lord. So, alam natin, ang prayer natin ay, ano yan, sinasubmit natin. No? Pinapa-approve pa natin kay Lord. It's not yet final. No? Kaya nga sabi natin kanina, pagka ang pananaw natin sa Panginoon ay He is Lord, He is Lord, magsasubmit tayo sa Kanya. Magpapasakop tayo sa Kanya. And that includes our prayers, yung mga request natin sa Panginoon. No? Kaya po, pag tayo po ay nagpe-pray, no, may mga kahilingan tayo sa Lord, i ang mentality natin ay let your will be done. Not my will but yours be done. So, yun po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya po, lalo na sa panahon ngayon, ang dami po nating pangangailangan because of um, or hindi lang pangangailangan but emotionally and mentally meron pong nangyayari sa atin because of what is happening in the world, yung mga balita ng gera na parang mas lalong lumalala, no? Mas lalong dumadami yung mga nadadamay at yung epekto nito sa ekonomiya ng bansa natin, though we are indirectly um, related po doon sa gerang nangyayari sa Middle East, affected tayo. At ngayon nga lang po, Tuesday, nagtaas na naman po ang mga gas company, ng mga petroleum company, ng mga petroleum products, at ang kasunod na niyan ay talagang tumataas na rin po yung mga bilihin natin. So recently nga, or today, no, namigay nga po ng mga subsidy, ng mga ayuda para po sa mga tricycle drivers. And pag-pray na lang din po natin ang executive government natin kung anong plano nila. Kasi may decision para itaas yung pamasahe para tulungan din yung mga nasa transport industry, tapos binawi na naman po. So, tingnan natin kung anong gagawin. Pag-pray natin ng wisdom para sa ating leader, sa ating presidente, at yung mga gabinete po niya, para gabayan po at ma-survive po natin itong crisis na to sa gas, no?
But because of this, marami pong tao ang nagkakaroon po ng takot, nagkakaroon po ng pangamba, ano na mangyayari, 'di ba? Lalo na po yung mga nasa working class, um, parents as well, no? Yung mga nanay, yung mga ordinaryong tao na kumakain everyday, no? Kailangan po nilang bumili ng pagkain, maghanap buhay. Ito po ay nakakapagbigay ng tensyon, nakakapagbigay po ng stress, nakakapagbigay po ng alalahanin. At kapag meron po tayong mga alalahaning ganito, ang sabi ng salita ng Panginoon sa Philippians chapter 4 ay huwag po tayong magulumihanan, kundi ng may pasasalamat ay idulog natin sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin yung ating buong mga alalahanin sa buhay. At ang kapayapaan po ng Panginoong Jesus, no, na hindi po natin maunawaan, that surpasses all understanding, will guard our hearts and minds in Christ Jesus. Kaya po, mahalagang manalangin po sa mga panahong ito. Habang nagkakagulo po, at sabi nga po natin, yan din po ay mga tanda na ang Panginoong Jesus ay malapit na pong dumating. Kaya sa mga panahong ito, mas lalo po tayong dagdagan po natin, no? Mas lalo po tayong maging mapanalanginin, no? Kaysa po magreklamo tayo, kaysa po magsalita po tayo ng mga negatibo sa kung ano po ang mga nangyayari, mas maganda po maging positibo yung lumalabas sa bibig natin. Positive in a sense na mas maganda po na ah, kay Lord natin sabihin, kay Lord natin isumbong, kay Lord natin po sabihin lahat po ng takot natin, lahat po ng pangamba natin, lahat ng mga pangangailangan natin. Sa Kanya po natin sambitin sa pamamagitan ng panalangin. And we know na kapag tayo po ay nag-pray, hindi po ito sayang. Yung pag-attend po ninyo ngayon ng prayer meeting is not waste of time. But alam po natin na kapag tayo po ay nanalangin, yan po ang maaaring pinakamahalagang oras na po pwede po nating gugulin, no? That's the most important um, appointment, most important time, no? Maaring yung work mo, yes, that's important, yung dahil yan po ay paid. Yung conversation natin with our friends or kung meron man tayong kliyente, that's important, no? But the most important time na po pwede po nating um, bigyan ng pansin ay yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. Because I tell you, when we talk to God, no, something happens. When we talk to the Lord at shinare natin yung mga problema natin sa Kanya, alam natin may mangyayari. Amen? May gagawin po ang Panginoon. Um, may isa pong, may nabasa po ako, sabi niya, ano bang nakukuha nyo sa pagdadasal nyo? What do you get when you pray? Sabi niya, maaaring wala akong nakukuha, no? Parang wala kang nakikita na nadadagdag sa akin o nakukuha ako sa pananalangin, pero maraming nawawala sa akin, no? Hindi man kaagad magbago yung sitwasyon natin or totally hindi talaga magbago, but ang importante doon, sa atin po may transformation na ginagawa si Lord as we pray. Because when we are praying, we are talking to God. We are talking to the Father, to Jesus, to the Holy Spirit. We are talking to the Trinity. When we are talking to God, we are in His presence. At kapag tayo po ay nasa Kanyang presensya at nakikipag-usap po tayo, nakikipagniig tayo sa ating Panginoon, nag-worship tayo, pinupuri natin siya, pinapasalamatan natin siya, pag tayo po ay nasa presence ng Lord, andun po yung transference, no, ng presensya ng Lord, na feel tayo ng napupuspos tayo, we are filled with His presence. At yung imahe ng Panginoon, no, ay nalilipat din sa atin. You remember Moses when he stayed in the mountain for 40 days, no? Kung saan na nandoon lang siya, nagstay siya sa presence ng Lord, kinakausap siya ng Panginoon, may pinagagawa sa kanya ang Lord doon, yung mga laws binigay sa kanya, no? The Ten Commandments. At pagbaba po niya, napansin po ng mga tao na shining, no? Nag-glow yung face niya. Hindi po dahil oily yung mukha niya. Baka oily po yung
Hindi po dahil oily yung face niya, kundi po dahil sa glory ng Panginoon, sa presence ng Lord sa kanyang buhay. Kaya when you spend time, no, worshiping the Lord, staying in His presence, pag tayo po ay nagbababad sa presensya ng Lord, ganoon po ang nangyayari sa atin, no? Hindi natin namamalayan yung presensya ng Panginoon, yung kaningningan ng kaluwalhatian ng Lord ay napapasa din po sa atin, na-absorb din po natin, no? Bilang mga anak niya. So we know that when we share our prayers to God ay may nangyayari. At ito rin yung time kasi ang prayer ay two-way. It's a two-way communication. Hindi lang tayo yung nagsasalita sa Panginoon, hindi lang tayo yung nagbibigay o nagsasabi ng mga um, laman ng puso natin sa Kanya. But we also allow the Lord to speak to us. And that's a time na kung tayo lang po ay matututo na makinig sa tinig niya, and when we train our hearts, our spirit to be sensitive to God's voice, to that still small voice ng Panginoon sa ating puso, the Lord will give us direction. During our prayer time, the Lord may um, give us wisdom, words of knowledge, words of wisdom, kung ano po ang gagawin natin sa ating sitwasyon. So, napakahalaga po ng prayer time because diyan po nakikipagniig tayo sa Panginoon at marami pong nangyayari, no? At kung tayo po ay nagiging sensitibo sa tinig ng Panginoon, that's when we receive God's revelation, God's direction. So, last Sunday po ay pinag-usapan po natin yung being transformed by Jesus. At napakahalaga din po nung transformation na ito, no? Sa pamumuhay natin at sa pananalangin po natin sa ating prayer life. No, when our mind are renewed by the word of God, mas nasasala po natin yung mga panalangin natin. Because when you are filled with the word of God, kapag ang pag-iisip mo ay naka-align na sa salita ng Panginoon, sa mga commandments ng Panginoon, syempre yung pamumuhay natin uma-align na rin sa salita ng Panginoon. Yung dati nating makasalanang buhay, no, ay iba na. Yung po yung sinasabi natin, just to clarify, no, yung sinasabi natin na we are not perfect. We are not perfect in a sense na um, nagkakamali pa rin po tayo because hindi pa naman po tayo sobrang dunong. Or may mga bagay pa po tayong kailangan matutuhan sa buhay. So hindi naman po talaga tayo filled with wisdom talaga na lahat ng bagay ay alam na natin. O kapag tayo po ay napunta sa isang sitwasyon, alam na kagad natin ang gagawin natin. Hindi po ganun. Bilang mga Kristiyano, sabi ko nga po sa inyo, iba-iba po yung level of knowledge natin sa Panginoon. And yung dami ng binasa mo sa salita ng Panginoon sa Bible, sometimes kahit nabasa mo na yung buong Bible, hindi mo naman kagad lahat yan ay matatandaan, hindi mo naman kagad lahat yan ay maisa sa buhay, hindi mo naman kaagad alam kung papaano yan ia-apply sa buhay. Sometimes may mga parts of the Bible when you read it, it doesn't make sense. Hindi mo naintindihan, hindi natin maintindihan, no? Kaya kinakailangan po ng isang community, church community kung saan meron tayong pastor, may mga elders po tayo, may mga lahat tayo nagtutulungan sa ating paglago sa ating spiritual na buhay, sa ating knowledge kay Lord Jesus. At yung spiritual growth na yon ay directly proportional, no, sa ating knowledge and experience of Christ. Kaya kung hindi po tayo nagbabasa ng Bible, kung nakaasa lang tayo sa experience, delikado din yun eh. Delikado po yun kasi ang mga ang mga panuntunan, okay? Ang mga doktrina natin sa church, yung mga rules and standards natin na isinasa pamuhay, it's not based on our experience. Kasi pag experience ang ginawa nating basihan, magkakaiba-iba yan. Merong mga pangyayari sa buhay ko na hindi mo mararanasan
O kaya naman, hindi mo pa nararanasan, kaya magkaiba ng pananaw. And I tell you na yung mga experiences natin ito ay mga factors na nakakaapekto, na nagsha-shape sa ating kaisipan as I discussed it last Sunday. No? Yung mga experiences natin ay humuhubog sa ating pag-iisip, sa thoughts natin, at yung mga thoughts natin na yon ay nagiging beliefs. No? Yun ay pinaniniwalaan natin, and it also affects our principles, our values, and our point of view, worldview, no? Yung point of view natin sa buhay, sa mundo, sa mga bagay sa paligid natin. So, napakahalaga po na ang mind natin ay ma-renew, magkaroon tayo ng healthy mind at mindset, no? Kapag ka ang ating kaisipan ay puno ng salita ng Panginoon at unti-unti na nating na-unlearn ang sistema ng sanlibutan sa ating sa kaisipan, or even yung mga lies and deception ng kaaway na nilagay niya sa ating kaisipan, ay unti-unti po natin yung naalis at napalitan po yan ng salita ng Panginoon, ng mga laws, ng mga standard po ng Panginoon, ng mga promises ng Panginoon. And pag tayo po bilang Kristiyano ay gano'n na mag-isip, no? Gano'n na mag-isip. Lagi pong sinasala na filter na through the Word of God. Mas nagigipong straight yung lakad natin bilang isang Kristiyano. Mas nasi-straight na po yung lakad natin, yung walk natin bilang isang Kristiyano. Kung dati crooked bali-baliko, no? Hindi pantay. Pero habang nare-renew po ang mind natin, at lahat ng bagay ay nafi-filter na natin sa mga decision makings natin, how we deal with people, paano tayo magsasalita. Pag lahat yan ay sinasala na ng Word of God, no? Naka-filter na siya sa Word of God, mas yung buhay po natin ay straight na. No? Tumatama na. Lumalakad na tayo ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa salita ng Panginoon, ayon sa Espiritu ng Panginoon. So, ganun din, pag tayo ay nananalangin, when we are filled with the Word of God, alam mo kaagad na ito bang ipagpipray ko na ito ay kalooban ba to ng Diyos o hindi? Kasi may mga tao na basta sige lang, prayer lang, kasi minsan pinapagana pa rin yung emotion. Ito ang gusto ko masaya ako dito So ito pag itong hihilingin ko sa Panginoon. Pero kapatid, ang tanong ba, hindi ibig sabihin na yan po ay nagpapasaya sa'yo o kaya naman ay sa tingin mo na yan ay tama sa paningin mo. Okay? O kaya naman yan ay masarap or something na beneficial. It doesn't mean na pag laging ganun yung case ay kalooban yun ng Panginoon. Okay? Or God glorifying yung bagay na yon. Kaya nga sabi ni Pablo, susuriin natin lahat ng bagay If you filter natin lahat ng bagay, and when you are filled with the Word of God, when your mind is renewed by the Word of God, pati prayer mo, maapektuhan yan. Kasi yung prayer natin, no, ay aayon din po sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya po, lahat yan, no, pagka sinabi nating renewed our mind, kasi yung mind natin ang pinaka-command system No? Siya po yung pinaka-command. Sa lahat ng naisip natin, na-imagine natin, dyan lahat sa isip natin, and our body will follow. Kaya yun naman yung pag-aaralan natin sa darating na linggo, yung paano tayo maglilingkod sa Panginoon, paano tayo susunod sa Panginoon sa mga pinag-uutos niya, sa mission. No? So, nagsimula sa renewal of mind, sa repentance, renewal of mind, kasi mahalagang ito muna, makontrol muna natin yung mind natin. Sabi nga natin sa 2 Corinthians chapter 10, ang weapon natin is to bring down strongholds, no? Pabagsakin yung mga strongholds, and yung mga strongholds na yun are the lies na pinaniwalaan natin in the past or hanggang ngayon ay nandyan pa rin. Kailangan nating i-dismantle po, pabagsakin po yung mga fortresses na yan, yung mga muog na yan na itinayo ng kaaway sa ating kaisipan. No? So that, sabi po doon, makaptivate natin
We make every mind captive to the obedience of Christ. Para mapasunod po natin ang ating pong sarili, no, sa pagsunod kay Kristo, in the obedience of Christ. So, hindi tayo talagang makakapaglingkod ng lubusan o makakasunod ng lubusan sa Panginoon kung ang mind natin ay hindi pa po captivated, hindi pa po controlled. Kasi kung may mga paniniwala pa rin po tayo na salungat sa salita ng Panginoon o mga bagay na hindi pinaniniwalaan sa salita ng Panginoon, hindi pinaniniwalaan sa mga aral ni Kristo, paano tayo susunod sa Kanya? Paano tayo maglilingkod sa Kanya kung hindi pa tayo fully sold out? Di ba? Kaya po una muna yung control sa ating kaisipan. Kasi anything po na nilagay ng Panginoon dyan, the Word of God, the will of God, the Word of God, yung mga desires ni Lord para sa atin, madali na po pag tayo surrendered na, fully surrendered na tayo kay Lord at we are in control sa ating kaisipan, madali na po nating mapapasunod yung katawan natin sa paglilingkod kay Lord. Example po, giving, pagbibigay. How can you really give, no? Cheerfully, sacrificially, or generously sa gawain ng Panginoon, sa Lord, no? When you don't believe that teaching, no? When you don't believe that principle of sowing, yung pagtatanim, when you don't believe in tithes and offerings. 'Di ba? Kaya kailangan makaptivate muna eh. Dito muna magsimula sa isip natin. And then when we learn the things of God, na-learn na natin yung mga sistema ng sanlibutan, doon po tayo makakapag-serve sa Lord. Doon po natin magagawa yung will ni Lord. At tingnan nyo po, nung nasa Garden of Gethsemane po si Jesus Christ, kasama po niya yung core group niya. Sino nga po yung core group niya? Si Peter, James, and John. Tama. No? Napahaba kasi yung yung activity nila doon sa Last Supper eh. 'Di ba? Kasi nugasan yung paa nila, tapos nag-breaking of bread, ang dami pang sinabi ni Jesus sa kanila eh. Tapos si Judas, na-reveal na kung sino. Umalis na si Judas. 'Di ba? Ang dami pa nilang pinag-usapan doon sa mula chapter 13 ng John. Yun na po yung mga ni-reveal doon eh na pinag-usapan nila doon sa upper room kung saan sinelebrate po nila yung Passover. Tapos antok na antok from doon po sa Jerusalem, sila po ay pumunta sa Garden of Gethsemane kung saan mananalangin ang Panginoon. Inaantok yung tatlo. Natulog habang si Jesus Christ po ay talagang alam na niya, na oras na niya at darating na po yung matinding suffering po sa kanya. Yung death on the cross. Kaya talagang sabi po doon ang Panginoong Jesus in His humanity ay talaga pong super stress, talagang ang description po ng author ay yung pawis po niya, dugo na ang pumapatak. It's a medical condition na ang ibig sabihin po ay sobra na pong stress ang Panginoon nung oras na yun na pumuputok na po yung mga tiny blood vessels po sa kanyang skin kung saan humahalo na po yung dugo sa kanyang pawis. Ganun na po ang nangyayari sa Panginoon. Tapos tulog po yung tatlo. Ano pong sabi ni Jesus doon sa tatlo? Hindi ba kayo makapagbantay? Hindi ba kayo makapanalangin kahit isang oras man lang? So that, ano sabi doon? So that you will not fall into temptation. Napakagandang aral pala yung sinasabi ni Lord doon, no? May direkta palang kinalaman ng prayer para po doon sa hindi ho tayo masila ng kaaway. Hindi tayo ma-deceive, hindi tayo mahulog sa temptation.
May kinalaman po pala yung prayer para mapalakas natin yung spiritual life natin, yung spirit natin, to battle against the schemes of the enemy, against temptations. Tapos ang sabi ni Jesus, for the spirit is willing, but the flesh is weak. Mm, ayun. Malakas ang spirito, big sabihin, gustong-gusto ng ating spirito na gawin yung tama. Pero, yung katawan natin, mahina. Hindi sumusunod. Mahina in a sense na sa konteksto po noon, maring sila po ay pagod, sila ay inaantok, kaya yung katawan nila ay parang hindi makasunod. So kung ano yung gusto ng Panginoon na ipagawa sa kanila. Nauutusan silang magpuyat, nauutusan silang manalangin, pero hindi po makasabay ang kanilang physical na katawan dahil sa pagod or sa puyat. Siyempre, umaano sila, nagta-travel sila, di po ba? Oh, kaya talagang very exhausting po yung ano, tsaka yung emotionally drained din siguro sila dahil nga doon sa usapan nila doon sa ano eh, sa hapagkainan eh, 'di ba? So, hindi makasunod yung katawan. O kaya naman, yung ating mind, kung hindi po yan fully controlled ng Espiritu ng Panginoon, ng Word of God, hindi po yan puspos ng salita ng Panginoon, hindi ho natin mapapakilos yung ating katawan eh. Mag-aaway po yan eh. So kung talagang tayo po ay alam natin kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa atin and we believe it and we obey it, ang susunod na gagawin natin is to discipline our body. Because I tell you, may war nga po, sabi nga ni Pablo, di ba, may war within us. Sa mind natin, may battlefield. Kasi, tingnan nyo po alam nyo po yung tinatawag na withdrawal syndrome. Ito yung isang bagay na nakasanayan mo na, naging habit mo ng isang bagay, tapos kapag ka itinigil mo na, nahihirapan ka. 'Di ba? Nahihirapan kang kontrolin yung sarili mo kasi nasanay ka na doon, yung craving mo na yon na pinagbigyan mo ng pinagbigyan, ngayong aalisin mo na, ngayong babaguhin mo na, nahihirapan ka. Hindi sumusunod yung katawan mo. Kaya may mga times na magfe-fail ka. Halimbawa, isa kang dating talamak na manginginom o kaya naman naninigarilyo ka dati. Talamak kang naninigarilyo. Tapos ngayong sinasabi ni Lord sa'yo na aalisin mo na yung ganyang habit mo, babaguhin mo na yung habit na yan, may withdrawal syndrome. Di po ba? Nahihirapan yung bibig mo kasi sanay na sanay yung bibig mo sa lasa ng sigarilyo. Sanay ka sa lasa ng alak, yung lamig nung alak, no? May ano eh, may nangyayari sa katawan mo eh, may pagbabago nangyayari. So hindi kagad makakasunod yung iyong katawan because of that withdrawal syndrome. So kinakailangan po na didisiplinahin natin ang ating sarili na may mga times na magfe-fail tayo, madadapa tayo, tuloy lang. Tuloy lang. So, alam mo na yung nasa isip mo na, filled ka na ng Word of God, sabihin mo na, ito alam ko, ito yung tama, ito yung pinagagawa ni Lord. But we need to bring that yung truth na yon ay kailangan dumaloy po sa mga members ng ating katawan. Kaya nga sabi ni Pablo sa chapter 6, dati yung mga members ng body natin are used as instrument. Ginamit natin yan ng instrumento para sa kasalanan, para pagsilbihan kung ano yung gusto ni Satanas. Ngayong tayo po ay patay na sa luma nating pagkatao, sa old self natin. At tayo ngayon ay may bagong buhay na. We are regenerated. We are born again. We are new creation in Christ. Ngayon ang sinasabi ni Pablo, gamitin natin ang ating mga members to glorify God. Hallelujah. Gamitin na natin ngayon ang ating mga kamay, ang ating mga katawan, yung ating bibig, ng ating paningin, ang ating mga paa to glorify God. Hindi na
para sa kasalanan. Pero mahirap ng kaunti sa simula kasi nga may withdrawal syndrome, may resistance pa eh. Nasanay tayo sa ganung buhay eh. Pero ngayong binago na tayo ng Panginoon at ang isinasapamuhay na natin ay salita ng Panginoon, didisiplinahin natin. Kapag nasanay na rin ang ating katawan sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, sa pagsunod sa righteousness, paggawa ng mga kabutihan, magiging smooth na rin yan. Magkakaroon na ng unity yan. Yung isip natin tsaka yung katawan natin, magkakaroon na ng unity. But we have to learn that. No? Kailangan nating aralin talaga yan. Kasi unti-unti may mga bagay tayong inaalis at meron tayong dinadagdag o meron tayong nilalagay na bago mula sa salita ng Panginoon. At sometimes may resistance. And ang sabi nga natin last Sunday, every day we need to make that choice to obey God or to obey our flesh. Kasi minsan may mga times na gusto nating mag-serve sa Lord, gusto nating gumawa ng kabutihan, pero may ibang gusto yung katawan natin. Let's say for example, pag Sunday, no, spirito natin gustong-gusto na, gising na, pupunta na tayo ng church, let's prepare na para mag-worship kay Lord, para makinig ng salita ng Panginoon. Pero yung katawan natin minsan hindi nagko-cooperate because gusto pang matulog, lalo na ngayon, di ba? Malamig ang panahon. No? Sometimes gusto pa nating matulog. Gusto pa nating magpahinga kasi weekend. Pagod tayo sa isang linggong pagtatrabaho and we need that rest. Pero kailangan po nating um, utusan yung ating katawan to cooperate with our spirit to do the will of God. Kaya nga si David, inuutusan niya eh. Sabi niya, bless the Lord, O my soul, and everything within me. Bless His holy name. Kailangan meron tayong resolute, meron tayong decision talaga, strong decision, strong mental decision po. We made up our mind na mag-serve sa Lord, na gawin yung kalooban ng Panginoon. And it's important po dun sa renewal ng ating mind. Doon lagi magsisimula. Kasi eventually, masasanay din po ang ating katawan. Kaya scientifically, may basis din po yan eh. Yung tinatawag na muscle memory. Kung dati po kaiinom natin o pagsisigarilyo natin o kung ano man yung mga habit na ginagawa natin dati, na memorya na po ng katawan natin, nahihirapan na rin siyang makalimot. Parang yung puso mo, mahirap makalimot kasi nakasanayan mo na siyang mahalin. So ngayon si Jesus na ang love of our life. So iba na po, no? Kailangan na rin nating sanayan ang sarili natin kung paano mag-isip, paano lumakad, paano kumilos, magsalita, na katulad po ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya napakahalaga po na nagbabasa tayo lagi ng Bible. Napakahalaga po na kayo po ay member ng isang small group, ng isang discipleship group, kasi kung kayo lang mag-isa, believe me, I tell you, hindi po kayo gaganahan. Pag mag-isa kayo at wala kayong accountability group, magbasa ka ng Bible o hindi, walang magche-check sa'yo. Walang magtatanong sa'yo, kapatid, nakapagbasa ka na ba ng Bible? Nadalangin ka na ba? Nag-devotion ka na ba? Diba? Wala eh. Wala nag-check sa'yo eh. Kaya, manalangin ka ngayon, tapos kinabukasan, tinamad ka na, kinabukasan, tinamad ka uli. Wala, okay lang. Kasi wala kang group eh. Wala kang accountability group. Pero pag ikaw ay member ng isang discipleship group, merong mga tao na magpe-pray sa'yo, may mangangamusta sa'yo, may mag-a-advise sa'yo, may mag-i-encourage sa'yo, tapos magtatagpo kayo, magmi-meet kayo ng once a week, tapos meron kayong isang topic na pag-uusapan. Sabay-sabay kayo, nag-grow kayo, no? Hindi lang 'yun parang Bible study group, but it's really a friendship group,
a support group, accountability group, a prayer group. Marami pong benefits ang kasali po kayo sa isang small group. Oh, kasi kung at least doon sa small group din na yon, kung meron po kayong mga problema, maliit yung grupo na hindi ho kayo mahihiya. Unlike kung nandito tayo sa isang buong congregation, ang laki-laki, mahihiya tayo na mag-share ng ating pong mga problema. At least doon sa small group, dahil pag tumagal na kayong magkakasama dyan, nabibuild na rin yung trust nyo at confidence nyo sa isa't isa. So, nakakapag-share na po kayo openly kung ano pong nangyayari sa inyo. At ang maganda doon, somebody will listen, somebody will also cry with you kapag naiiyak kayo. Somebody will also laugh, no? Pag kayo ay masaya. May mga tao po doon sa group ninyo na makaka-identify at yung makakasama nyo po sa journey ng buhay nyo as you are growing in your maturity in the Lord. So, napakahalaga po na tayo po ay lumalago, hindi lamang po sa years ng ating pagiging Kristiyano, but we make sure through discipleship na talagang tayo sabay-sabay, iisa lang tayo, no? Sa buong church. Yung curriculum na ina-adapt natin, sabay-sabay po tayo nag-grow. United tayo sa knowledge natin sa Panginoong Jesus. O ngayon po may viral na na issue na naman yan tungkol doon kay Christine tsaka kay Tetelestay. Oh. Imagine nyo yung nagbablog ka tapos mag-a-accuse ka ng mga false teachers si ganito, si ganyan. Tapos nung tinatanong na, what is the gospel? Alam mo ba ang eschatology? May mentor ka ba? May discipler ka ba? Wala. 'Di ba? Ang hirap po ng gano'n na nagtuturo ka, may mga taong naniniwala sa'yo, sumusunod sa'yo, may mga tinuturuan ka, tas ikaw mismo na pastor o kaya naman manggagawa ng Panginoon, walang may mentor sa'yo or wala ring nagko-coach sa'yo, wala kang accountability. Hindi ho natin po pwedeng sabihin na si Lord, si Lord lang ang directly tayo. Of course, totoo naman yun. Lahat tayo submitted kay Lord. 'Di ba? Pero, paano mo nga masasabi na yung interpretation mo or pagkakaintindi mo dun sa binabasa mo sa Bible ay tama? And mind you, ang Christianity po, na, 2,000 na mula nung dumating si Kristo dito. Lagpas 2,000 years na po ang Christianity, kaya wala nang bago. Kahit mag-aral ako na mag-aral dyan, hindi ako makakapag-claim na, uy, may bago akong discovery dito. Sa dinami-dami po ng mga lingkod ng Panginoon, ng mga anak ng Panginoon na nagpakadalubhasa na sa pagbabasa ng Biblia, may mga commentaries, may mga literature, iba't ibang mga books about different Christian topics, about faith, about love, about the Spirit, ang dami ho, no? Ang dami hong mga libro na naisulat patungkol po sa salita ng Panginoon. Kaya, yun yung sinasabing foundation eh. Si Jesus Christ yung foundation, tapos yung mga apostles, no, yung mga evangelists, prophets, and all that. Hanggang sa panahon natin ngayon, nakatungtong doon. So, ibig sabihin, kung tayo yung nandito na sa top, do sa building, tayo, kung ano man yung kaalaman natin ngayon, we owe it to the other generations. Andun na, oh. Yung mga pinaghirapan nila, doon na lang tayo nakatayo na tayo doon. 'Di ba? Kaya ho, ang hirap po ng gano'n na wala tayong nag-iisa lang ho tayo. Hindi ho talaga natin ma-fulfill yung full potential natin at plano ng Diyos sa buhay natin kung mag-isa lang tayo and we are not connected to a local church. Tapos doon sa local church na yon, hindi lang ho yung uma-attend tayo, kundi talagang i-embrace natin yung pagiging member natin nung church na yon. You um, serve in that church, you love God in that church, you serve God in that church,
at kung ano man yung mga ipinagagawa ng Lord sa atin through yung sa mission niya, no? Maging part po tayo ng church na yon, no? Kasi kahit lumipat naman tayo sa ibang church, ganun pa rin naman ang gagawin natin eh. Hindi mag-iiba unless yung napuntahan mong church, iba na. Ibanghelyo na yung tinuturo, hindi na ebanghelyo. No? So, let's get excited to what the Lord is doing in our church, no? Um, Nag-uusap kami kanina sa lunch ni Zai tsaka ni Charles. Um, Nadaanan namin yung manifestation ng Holy Spirit kasi Zai is currently enrolled sa Bible school. Tapos yung fire in the Old Testament, yung meaning ng fire or yung usage ng fire in the Old Testament. Um, yung fire na yun in the Old Testament ay sinasabi na ang God is a consuming fire na nagpo-purify, no? Yung fire na yon ay judgment, pero yung fire din na yon ay purifying fire. Kaya sa New Testament, dapat hindi rin daw, sabi ng teacher, no, ay hindi dapat mawala yung konsepto din na yon ng fire ng Panginoon. Eh, lagi natin ginagamit yung mga fire na yan ngayon eh. No? The fire of the Holy Spirit, ganyan. Eh, minsan, iniisip lang natin na yung fire of the Holy Spirit ay for empowerment, ministry empowerment, para bigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan para ma-accomplish natin yung, ma-fulfill natin yung mga ministries natin, yung pagsaserve natin. That's true. Pero yung fire din na yon ng Holy Spirit is still a fire of sanctification. It's still a purifying fire. It's still a refining fire na dumadalisay sa ating pananampalataya, sa ating buhay. So, transformation pa rin. Hindi po pwede po yun nasasabihin natin, ako na anointed ako, na may Holy Spirit fire ako, na tayo po ay anointed lang sa paglilingkod pero walang pagbabago sa buhay natin. Oh. Hindi consistent. Kaya nga Holy Spirit eh. Kasi holy yun eh. Yung nagbibigay sa atin ng apoy na yun ay holy. Kaya dapat yung effect dun ng apoy na yun, kapag yun po ay nasa buhay natin, ay dapat po merong purification, may sanctification, may transformation. Kaya po, sabi ko, wag lang ho natin yung parang ikahon yung isip natin na nagmo-move ang Holy Spirit sa church kapag may speaking in tongues, kapag may mga nasa-slain, may mga nanginginig, may mga umiiyak. Mga kapatid, hindi lang ho yan ang manifestations ng pagkilos ng Espiritu ng Panginoon. Pati po yung administration. Kamusta po yung administration ng church? Nagmamahalan ba yung mga tao sa loob ng church? Lumalago ba kayo? O hindi ba yung pagdi-disciple natin na tayo po ay nai-encourage mula nung launch tayo ng ng discipleship system natin, program natin. Every Sunday mula noon may mga paisa-isa, may dalawa, may dumadami. Kasi ako po ang pinapasa sa akin yung mga form eh. May mga na-encourage po na sumali eh. So, kung ang nagkakaroon kayo ng hunger and thirst for God's Word, desire to grow spiritually, kapatid, I tell you, yan po ay manifestation ng Holy Spirit sa buhay mo. Kasi, ang kaaway ba maglalagay sa iyo niyan? Ang kaaway nga, ipe-prevent ka eh. Hahadlangan ka tsaka ilalayo ka sa Lord eh. Pero kung nagkakaroon ka ng hunger, nagkakaroon ka ng desire na lalong mapalapit sa Panginoon, na lalong makilala ang Diyos, na lalong maglingkod sa Kanya at mag-join ng discipleship, Espiritu ng Diyos yan na kumikilos sa buhay mo. So, let's appreciate what the Holy Spirit is doing, His move in our church. And as we pray tonight, yan po ang isa sa maging focus natin. Yung lahat po tayo ay makapag-flow. Lahat po tayo ay matransform ng Spirit ng Panginoon at lahat po tayo ay sumunod sa flow ng will ng Lord.
So tonight, let's pray for war in the Middle East. Pag-pray pa rin po natin ng peace sa puso mismo ng mga leaders ng mga bansang involved, no? Yung mga nagdedesisyon po diyan sa war na 'yan. Um, Pag-pray po natin ang peace talk, ceasefire, at kung ano po yung dakilang plano ng Diyos sa lugar na 'yan, no? Pag-pray din po natin yung ating church discipleship system, yung Foursquare Journey implementation natin. Pag-pray po natin yung mga tribe leaders natin na punuin ng Panginoon ng love and patience, no, sa kanilang pagpa-follow up at pag-aalaga po sa mga kapatiran natin. And then syempre yung mga tribe members din, pag-pray po natin sila na palaguin sila ng Lord at marami pa ang sumali sa mga members natin sa ating discipleship. Provision po para sa mga pangangailangan ng mga discipleship groups natin. Mga materials, may mga nagpapaprint na po. Actually, meron siyang booklet, no? O-order po tayo. So yung gift po na binigay natin last third year anniversary ay magamit po natin sa mga needs na ito. At kung kukulangin pa po, ay mag-provide pa ang Panginoon. And one of, sabi ko, priority ay hindi lang po yung materials, but more than that, magkaroon po ng personal copy of the Bible ang bawat isang tribe member. So kami po ay i-roll out po namin yan for the tribe leaders to survey your groups, your members, kung sila po ay may personal copy ng Bible nila. Because that's very important po sa discipleship. Okay? Meron na po tayong mga Bibles na ilang piraso dyan because may nag-donate na po. And yung ah, kung bumalik na po yung kung ilan yung numbers na need, dadagdagan pa po natin yan. Okay? Pero sa inyo naman na may kakayahang bumili, mag-invest din kayo sa personal Bible nyo. Okay? And then evangelization of San Juan City. Pag-pray po natin yung 7 pillars of our society. Yung Barangay St. Joseph Outreach. Naku, nakakatuwa po talaga. Ako, let me pause for this very, very good news. So last Sunday nga po, grabe po, no? Imbis na po makababa ako para kamayan kayo o kamustahin kayo, umalis po kagad ako. Dahil yung sasakyan pala ng isa nating kapatid, no, sila Sister Jane and Brother Jerry, ay na-clamp, no? So, binigay sa akin yung papel. Sabi ko, sige, ayusin ko doon sa City Hall. Um, nung nakita ko yung papel, hindi po Traffic and Parking Management Office ang nag-clamp, kundi yung ibang department, POSO, yung Public Order and Safety Office. Kung saan, actually, yung head nun, si retired um, Police Colonel Jaime Santos, ay friend namin. No, connected ang apoy sa kanya because siya ngayon tumulong sa amin para magkaroon po ng Memorandum of Understanding ang apoy at ang PNP para kahit mapalitan yung Chief of Police ng San Juan ay tuloy-tuloy lang yung ministry natin sa mga kapulisan. So, pagpunta ko doon, naghintay ako ng konti, tinawagan ko yung number doon sa papel, may dumating na police na nag-assist sa akin, and it so happened na yung police na yon ay journey or dinidisciple din ng isa nating pastor sa Salapan, Barangay Salapan. So, kilala niya si Pastor Dennis Sinchongko. So, sabi ko, tapos nagpakilala nga ako na yung lugar na to is church natin. Tapos, sabi ko, bayaran ko na sir, isettle ko na lang, ganyan-ganyan. Usually, pag sa TPMO, humihingi pa ako ng discount, ganyan-ganyan. Kasi mahal din po. Mahal din ang babayaran pagka unattended parking, mga nasa 3,000 po, 3,500. No? Kung may discount, mga 1,500 po ang matitira. Pero nung nilabas ko na yung pera, sabi niya, Pastor, wag na po, wag na po. Pag-pray nyo na lang po kami, so hindi na ako pinagbayad. Tapos, sige, tatawagan ko na po para papuntahin doon para tanggalin na yung clamp. Tapos after that, medyo may pag-aalala pa rin ako kasi sabi ko, paano kaya ito kasi
dati ang nagka-clamp sa atin yung TPMO, pero first time lang po na nagkaroon ng clamping ng Sunday at hindi nila tayo kilala. Hindi alam ng office na yun na dito yung church natin. Ang nakakilala sa atin dahil suki na nga tayo ay yung TPMO. So sabi ko, paano kaya ito? Lalakarin ko na naman yung papel natin dito para ma-inform sila. Pero yung pala, ang Lord, may ginagamit na tao. So si Sister Debbie Oliver, yung anak niya si Marvin, may dati silang taga dito sa Barangay St. Joseph na ngayon ay nasa Mandaluyong na. May friend sila sa barangay. So tinawag pala ni Sister Debbie, pinakilala sa akin si Sir Andrew. So ngayon, si Sir Andrew pala ay ah, connected dito or siya po yung in charge dito sa building ng bagong building dito sa tabi ng Uni Oil, yung eGov. Okay? So ngayon, sabi niya, Pastor, ganito na lang po. Pag Sunday, you can use eGov parking para po sa mga sasakyan nyo. I-send nyo lang po sa akin, i-message nyo lang po ako sa mga plate number ng mga sasakyan para po maitimbre ko doon sa guard, doon sa eGov, para free na po ang inyong parking. Ay, social pa kayo ha. Ang lapit lang nung konti lang, may konting lakad. Pero at least free, tsaka secured yung inyong parking. Ba? So we praise the Lord kasi alam niyo po, ang tagal na ko na pong pinaproblema. Ang dami na ho nang ubos nating ano diyan, ilang beses na po tayo nagbayad diyan, no? Ah, sa ilang beses na po tayong na-clumping diyan. Kaya we praise the Lord because of your prayer. Amen. Because of your prayer, napakabuti ng Diyos. At nakausap ko din po yung si Sir Andrew. Sabi ko, Sir, paano po kami makakapagpasalamat? Sabi niya, wala, it's okay. Pero sabi ko, sige po, mag-outreach na lang po kami sa inyong ano. So, meron tayong contact person na dahil sa prayer natin for outreach, meron maaring makapagsimula na po tayo ng gawain dito sa barangay. So, patuloy natin pag-pray ang 4-piece family development session. Dapat meron ng mga kababaihan this month, but wala po silang session ngayon. So, we're praying for the following months na matuloy po yung kanilang activity. Tapos yung PVEP natin, we're still working on that for this next year. Pray po natin yung ating mga departments, wisdom for our leaders, new and additional leaders, new ministries and heads, yung mga baguhan po na umaattend sa atin, pag-pray po natin na mag-stay po sila at i-consider po nila ang church as their home church, and then yung March calendar activities natin. Let's also pray for those who are sick. Kung may kakilala po kayo na nasa hospital, yung mga prayer request po sa Horizons, isama po natin yan sa prayer natin. At yung mga under medication o kaya yung mga nasa recovery stage, ipag-pray natin yung complete healing nila. And then, lastly is blessing for our partners, supporters, and givers. Na patuloy po pagpalain ng Lord ang mga taong ito so that patuloy nilang i-share ang blessing nila sa ating church at sa inyo rin po na mga nagbibigay ng inyong mga kaloob. Let's pray together, and as we pray, the Lord bless you.
in your church, Lord. In your church, Lord, be glorified, be glorified. In your church, Lord, be glorified today. Be glorified today. Be glorified today. Yes, Lord. That's a desire of our hearts, oh God. That's our collective desire to glorify you, Lord. Be glorified in our lives and be glorified in us as your church. And that can only happen, Panginoon, when we are fully submitted to you. When our lives are aligned to your will, Lord. Help us, Lord. Empower us through your Holy Spirit. Renew our mind, Panginoon, by your word. That we will make that decision every day for us to crave for your word, to crave for your presence, to experience you daily, Panginoon, sa aming experience, sa aming daily life, and to be taught, O God, by your word. Panginoon, hayaan mo po na ang bawat isa sa amin ay nag-grow in our grace, in the grace and the knowledge of the Lord. And with that, O God, you are glorified. You are glorified to see us doing our discipleship, meeting every week. You are glorified when we serve you. You are glorified, Panginoon, when we grow in our faith in you, Lord. So, Father, continue to do your will in our lives and in this church. We allow the Spirit, Panginoon. We allow Jesus to move, Lord. As we follow Jesus, transform us and use us, Lord, for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you so much po for joining us tonight. See you again next Wednesday for our prayer meeting. And see you po sa Sunday for our worship service. The Lord bless you all.